Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Kabunyog, wala na pala yung kabunyog. Nakamping na lang. Talo no? Ah, ganon, di ba mga friend? Ganyan talaga. May mananalo, may natalo, di ba? Oh. Kibuloy needs to file formal election protest for manual recount. Papa-recount si Kibuloy. Mga bago lang ito, may 29,000 views 10 hours ago. Pakinggan natin. Pastor Apollo Kibuloy ay gusto ng manual recount. Babalik sa manual. Bakit daw? Paano yan? Pwede po naman magpa-recount ang isang hindi pinalad na kandidato basta magpa-file po ng tinatawag na protesta. Tatandaan po, Sir Alvin at Ma'am Doris, kapag ka naproklama na ang isang kandidato for senator, pagkatapos nakapag-oath at nag-assume ng kanyang pwesto sa pagiging senador, mawawalan po ng jurisdiction ng COMELEC. And therefore, yung lahat ng issue concerning the election, kahit yung... Pabayaan mo na yan. Sakit na tayo kuya si Garcia. No, mga friend. Tungkol ulit sa ginagawa ni Kibuloy, no, na hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo, no. Alam niyo, parang nagigets ko siya totoo lang. Bakit? Pare-parehas lang naman silang mga alipores ni Digong. Si Bongo, dakilang alala yan, di ba? Parang anino nga ni Digong yan. Si Bato naman, siya ang naging architect ng war on drugs ni Digong. Si Kibuloy naman, siya ang naging spiritual advisor ni Digong. Di ba? At yun nga, nung si Kibuloy nadakip si Digong ang ginawa niyang administrador ng lahat ng mga ari-arian ng kingdom na bilyon-bilyon ng halaga. Sa kanya lahat, siya ang ginawang administrador. Tapos ngayon, asan si Kibuloy? Si appointed son, nandun, nagdudusa sa kulungan. Pagkatapos, pinatakbo pang senador. Alam niyo, hindi naman tatakbo si Kibuloy ng ganun-ganun lang kung walang go signal na kaya siyang ipanalo ng Duterte power, di ba? Hindi naman siya ganun kamangmang. Kaya siya tumakbo, may garantiya na mananalo siya. Di ba? Dahil tiwala naman siya sa kanyang kanyang best friend na si Digong. Di ba, mga friend? Ito sa ating pag-usapan lang natin Samantalang si Digong nag-landslide, lahat ng pamilya niya sa Davao, sa Duterte City, landslide. Pagkatapos si Bato, si Bongo, number 1, 20 million mahigit. Si Bato, 20 million mahigit na rin pala ang nagiging boto. Si Marcoleta na napahulog-hulog lang din, parehas ni Kibuloy sa survey, number 6. Hindi kaya, siguro baka iniisip ni Kibuloy na hindi kaya siya yung si Marcoleta at nagkabaliktad, mga ganun. Magulo mag-isip na ngayon niya si Kibuloy. Baka kalaan niyo, mga friends, sa laki ng hirap na inaabot niyan. Dating kasarap-sarap ng buhay niyan, pahiga-higa lang, papalit-palit ng chipay. Ngayon, nando doon. Maria, buti ko nakakapagkalog pa yan. Ayon sa malaking halaga ang kakailanganin ni Kibuloy para magpa-recount ng manual. Ayon dito kay Garcia, no? Kayang-kaya naman yan. Karami nung ari-arian ni Kibuloy na siyempre humahanap si Kibuloy ng malasakit sa kanyang mga kaibigan na alam niya naman na talaga namang na lumalangoy sa pera. Di ba? Yung kingdom lang niya, magkano halaga ng kingdom niya, lahat ng ari-arian niya, administrador si Digong. Dapat, di ba? Dapat tulungan si Digong. Tulungan si Kibuloy na magpa-recount. Nag-manual counting. Di ba?
Dahil talagang kaduda-duda naman ang sinapit nitong si appointed son. Samantalang si Bongo number 1. Mas maganda naman ang pinapil ni Kibuloy kay Bongo Diba? Si Bongo yun nga, halos taga-paypay lang ni Digong yan. Taga-bili nga lang ng maruya ni Las Cañas. Ngayon, ni number 1 senador. Mantalang si Kibuloy, nakakulong at nag-iisip na ng mukhang hindi na maganda iniisip ni Kibuloy. Baka magkakanta na yan, Punta ko tayo dito kay mga friend, Pusa, nakakita ko lang ito, mga friend, Breaking. 21 minutes ago lang ito. Court of Appeals reverses De Lima's acquittal in one drug case. Putik yan, Pakinggan natin, We have this breaking news. The Court of Appeals has nullified the acquittal of Congresswoman-elect Laila De Lima in one of her drug cases. The court ruled the trial court committed grave abuse of discretion in dismissing the charges. The Muntinlupa court had based its acquittal largely on the recantation of a key witness, former corrections official Rafael Ragos. But the appellate court says the trial judge did not properly examine whether Ragos' recantation was credible. De Lima was acquitted on all 3 drug cases filed against her during the Duterte administration. The staunch Duterte critic, who languished for almost 6 years in detention, had just been elected as a party list representative in Congress. She was freed from detention only last year. The next steps following this development are unclear, such as if the court would order once more her detention. We do know that her legal team has since vowed to exhaust all legal measures on the matter, but they have yet to receive a notice of the reversal. The Philippine National Police says at least 20... Puta. Ano pa yung mga friend, Na-acquit na, tapos nireverse na naman ng Court of Appeal yung isang drug case niya. At ang hirap po talaga ng may posibilidad pa na ipa-aresto na naman siya. Puto, ano ba yun, Ay, nako, batas. Acquitted na, tapos ngayon, di ba, yung 3 drug case na isinampa sa kanya na bigyan, Court of Appeal reverses, Ang gulo ng mga boss. Anong klase talaga? Ano ba yan? Acquit na, ni-reverse pa ng Court of Appeal. Lord. At may posibilidad nga na ni-reverse ng Court of Appeal, aarestuhin na naman yan. Kasi drug-related yan, di ba? Maawa naman kayo kay Laila De Lima. Ano ba yan? Ang dami-daming hindi maintindihan. Si Laila De Lima ang isa sa magiging kapalit ng mga natalong kongresista na magiging prosecute dito kay Sara Duterte at saka si Jokno. Di ba? Ito mga friend, Can Duterte still serve as Davao Mayor while jailed in the ICC? Ito yung problema di ba mga friend? May kaso kasi, nakakulong na may kaso Bakit pinatatakbo pa nitong Comelec na to? Kung ba hindi pa guilty? Na sinasabi nila, pwede pa tumakbo. Nakakulong na nga. Paano kung ma-guilty? Kagaya ngayon ito. Paano ito maninilbihan? Pakinggan ninyo. Tungkol pa rin dito sa yung nangyaring eleksyon, isang constitutionalist, constitutional lawyer, former dean ng Ateneo of School Government, walang iba kundi suki na rin dito sa Teleradyo Serbisyo si Attorney Tony Lavinia. Dean Tony, good morning. Magandang umaga po, sir. Good morning. Magandang umaga sa lahat. Sa lahat na rin nakikinig. Okay, maraming salamat Dean Tony At unang gusto kong tumbukin kasi syempre marami na yung mga analysis tungkol dito sa nakaraang eleksyon. Yung tungkol dito, di ba, overwhelming yung victory ni former President Digong dito sa Davao at ang layo ng boto niya, Halos mahigit 500,000 yung lamang niya doon sa kalaban. Ito, naniniwala ba kayo dito? Siyempre, ginastahan ng katakot-takot to. Diba?
Kaya may katwiran si Kibuloy na magprotesta. Ha? Bakit si nakakulong nanalo ng overwhelming samantalang si Kibuloy nakakulong dito pa sa Pilipinas talo? Mukhang pinabayaan niya si Kibulog Kalaban niya na si Carlo Nograles, pero because he is at the ICC, nasa detention facility, ano ho ba ang nakikita niyong, let's say, kasi kailangan daw mag-administer siya ng oath. Can he take his oath? Kayo bilang isang constitutionalist, may problema doon, di ba? Oo. Opo, siguro para malinaw, no, tatlo ang step na kailangan gawin. Una, proclamation. Okay. Hindi siya kailangan nandito para sa proclamation, pwedeng gawin yon. Okay. Ako nga, baka na-proclaim na. Definitely this weekend, maproproclaim na yan. Okay. Wala namang question na nanalo siya. Pangalawa, kailangan siya mag-oath taking. Okay. Dalawang kondisyon yan. Sa tingin ko, kailangan mag-oath taking siya before a Filipino official. Kahit barangay captain, so kailangan authorized official. So kailangan sila magdala ng barangay captain doon o ng kahit vice president, pwede rin. Na pero ito mahalaga, kailangan sa tingin ko sa interpretation in Filipino soil. Diba? Hindi ka pwedeng mag-oath taking sa banyagang bansa. Yun na nga, foreign country. Okay. Sa banyaga. So yan ang problema. Ibig sabihin, kailangan pumayag una yung Philippine government, pwede sa Philippine Embassy sa Philippine Embassy is sa Hague, that's Filipino soil. Napakagaling ng ating ambassador doon, si Ed Malaya, very professional, no? So kung sasabihin ni President Marcos, payagan mo yan, pwede siya pumayag, di ba? Okay. Kasi utos yan, yung ganyan desisyon, all the way to President Marcos. So, ang dami palang problema. Hindi ba alam ng COMELEC to? Na ganito kalaki ang problema kung sakasakaling ang mananalo yan? Hindi pa yan convicted pero ganyan na kalaki ang problema. Para ito maging mayor ng Davao. Tamo? Daming problema mga pre, no? Marcos yan. Okay. So kailangan din pumayag yung ICC. Yun ang problema. Papayagan lumabas at magpunta sa... Yun ang critical, yung ICC. Walang president, they have not done that, di ba? Oo. They have not done that. So, at yan, Alam nga nang pumayag yung ICC. Di ba? Meron nga silang pinapa-aresto, kagaya si Bato. Nanalo senador na yan. Pero pag inaresto yan, arestuhin yan ng Interpol at dadalhin yan doon. Maski pa sabihin natin nakapanumpa na yan at senador na yan. Kasi nga, walang immunity from suit. Di ba? Tapos alam nga naman, papayagan pa ng ICC ito para manumpa lang ng paging mayor. Malabong-malabo na. Di ba mga friend? Dapat alam ni Garcia yan di ba? at yan ang malaking kailangan harapin ni Dano. And then pangatlo, importante ito, kahit naka-oath taking ka, kailangan ka mag-assume office. Yung pa. Sa first day mo of office, pipirma ka na, I'm now assuming the office. Okay. Diba? Ikaw na pipirma lahat ng dokumento, Tama. ikaw na mag-decide, lahat budget at lahat. Hindi talaga niya magagawa yan hanggang nasa dahig siya. So, ang mangyayari dyan, magkaroon ng acting mayor. Yung kanyang anak, si Paste. So, ang vice- Okay. Okay, so ibig sabihin, in the meantime, na kunyari, hindi siya makapag-assume, dahil nga nandun siya, nakakulong siya, pwede ba si Baste? Pero siguro, sabi nila kasi, ng COMELEC, they will leave it to the DILG kung sino, para at least, hindi naman, in fairness ba, doon sa mga constituents sa Davao? Oo. Yeah, of course. Yung Mag-de-decide? niya. For legal, ano lang yan. No? Walang ano yan, walang uncertainty dyan, di ba? Okay. Clear naman yan na if the mayor-elect cannot take the oath Okay. and assume office, or assume office, dalawa yan, di ba, na magkaiba. Kung explain ko, hindi, ang vice mayor takes Vice over. mayor, okay. Pag yung vice mayor eventually becomes not only acting mayor, but the mayor itself, kasi kailangan 6 months, ano na siya, may limit din. Hanggang November 15 Tingin ko, November 15, he has to take his oath, yun na until, pag hindi niya na-take ng oath, si Basta na talaga yung magiging mayor. Okay. And then the first council of Hanggang November, Hanggang November 15 pa pala siya, bago siya. So, sweldo kaya to?
Sa pera ni Juan? Oh. Number one counselor becomes the vice mayor. Pero tanungin ko lang, kung diya ka, so kung Oh. Tapos si Baste, may mayor daw pag hindi siya assume office o ang gulo, no, mga boss. Oo. Ano ba naman to? Balik kay Kibuloy. Oh, dapat si Kibuloy naipanalo ni Duterte, si Kibuloy, kasi si Kibuloy naman parehas din naman na mga ni Duterte yan, mga kumbaga sa aliporis niya yan. Oh, dahil hindi naman, kaya lang naman nakapagpalago si Kibuloy dyan sa kingdom na yan, binigyan siya ng go signal ni Duterte. Sige, marami pa nga dyan sa lupain niya ng kingdom na yan. Yun nga, na hindi naman pala mga nalan grab lang. O, di ba? Mantakin mo, sakit sa ulo, no? Itong Comelec, no? Pinapabayaan niyo tumakbo, may kaso, tapos ang simple reason lang, hindi pa convicted. O, ayan, hindi pa yan convicted. O, paano ngayon yan? Diyan nakakulong sa ICC yan. O, isipin nyo nga yan. O, di ba? Nabababoy ng todo yung yung eleksyon dahil sa mga ganitong klaseng ruling, no? Mantakin mo, mag-a-apply ka bilang senador, mambabatas. Ang kwalifikasyon mo lang, kailangan marunong kang bumasa at sumulat. At ikaw Filipino citizen. Puta. Wala kang kaalam. Mabuti ngayon, maraming na mga walang na kaya sila tarat-tarat, sila natalo na. Oo. Wala na talaga dahil siguro nakaapekto yung mga ginagawa ni Kimo. Pero si Lapid lumusot pa rin, Oo. Wawa naman si Laila de Lima, mga friend. Mukhang magiging parang Bong Navarro na acquitted tapos sa Court of Appeal may nakikitang padadakip ulit. Alamang ganyan na mangyayari riyan Oo. Tignan natin, abangan natin. Breaking news yung kanina mga friend, ha? Pero paulit-ulit, Kibs, naunawa kita, Kibs. Kung ako sa'yo, kakanta na ako ng I Who Have Nothing. Diba? Yung ka naman talaga, you have nothing, diba? Punta ka dyan sa Davao, at ikaw nagsadaldal dyan, ikaw inappoint ng ama. Di nga lang alam kung sinong ama yung nag-appoint sa'yo. Di ba? Pero ang best friend mo, si Digong, na minumura yung Diyos. Kalokohan di ba? Kaya hindi malabog yung Diyos ang nag-appoint sa'yo. Ibuloy. Dahil best friend mo, minumura yung Diyos di ba? Magkulab na tayo mga boss. Marami-rami ito Pasadahan natin sandali yung mangyayari ito kay Sara Duterte, mga friend. Pinag-usap-usapan na malamang ma-acquit si Sara Duterte. Bakit? Meron siyang numero na mga senador na kapanalig niya Pero ang naman, ang mga prosecutor, 11 pala to. Yung dalawang natalong congressman na miyembro ng Quadcom, ang papalit, Laila de Lima na nga, at saka si Shell Diokno. Pero yan, biglang, sabi ng Court of Appeal, ni-reverse yung acquittal niya. Puta, yan, sakit, ulo, Kung mo ba magiging prosecutor siya nito si Sara Duterte, bakit may kapit din ba? Hindi malayong may kapit nga ang Duterte sa Court of Appeal. Sino kaya nando doon? Ni-reverse. Mga friend. Pero yun nga, sabi ng mga prosecutor, tsaka mga tao, kailangan ng napakakapal ng pagmumukha mo para i-acquit mo. Bantakin mo 11 yung prosecutor. Sa Senado pa, hindi pa natin alam kung ilan pa yung mga senador
na magkukumbik kay Duterte. Ang kailangan lang, yung siyam lang daw, kayang ipa-acquit lahat ng mga ebidensya na nilahad ng Kongreso, nag-impeach sa kanyang Kongreso, na merong 11 na prosecutor na namumukadkad sa ebidensya. No. Pito ang impeachment na case niya. Isa lang doon ang ma-guilty siya, guilty na siya. Mantakin mong gaanong katibay nung siyam na yan para yung pitong kaso sa impeachment kaya nilang kapalan ng mukha nila at sabihin, wala yan. Di ba? Ganun yan mga pren Basta para sa amin, acquit yan. Kasi, yan ang aming reyna ng impyerno. Basta yun naging resulta ng eleksyon sa Davao, kababalagan ho yan. Talagang gumana ho dyan ang napakalaking halagang pera para maipakita nga na sa ICC na dapat nang pauwiin si Digong. Yun. Oo. Kaso hindi naman ganun, di ba? Kaya yun nga ginagawang rason nito si Kupalman na kita nyo naman, paano sasabihin ninyo masama yung kliyente ko? Yan, mahal na mahal siya ng tao. Hindi ba? Yun. Talagang ginastosan nila yan. Tsaka talagang hindi bibitawan ng Duterte ang Davao. Dahil mabubuksan lahat ang bantot dyan Di ba? Naumpisa na nga nila General Torre. Yung mga record daw ng mga kriminalidad minamanipula. Tsaka yung mga ghost employee, paano inubos bilyon pera ng Juan de la Cruz. Bicord, shout out. Ginamitan ng pera-pera mga yan. Di ba? Totoo. Raul Villanada, shout out. Giti Cuero, sa inyong may bahay, God bless always. God bless, Raul. Raul ulit malapit na rin damputin ng ICC yan si Bonggok. Sila sama doon sa dahig. Yan, paano sasabihin na papanumpain sa lupa ng Pilipinas si Digong? Ibalik pa rito para lang manumpa. Diba? Hindi ba payag ICC? Tignan mo yung ginawa mo, Garcia, payag ka ng payag Marlene Dawi, dapat talaga palitan yung yung kwalifikasyon. Tsaka pag may kaso, hindi na dapat talaga makatakbo. Kailangan malinis ka Pagiging public servant ka nga lalong-lalo na kung ang kaso mo magnanakaw. Marlene Dawi, sayang. Mga mahihirap na tao talaga nabibili ang boto. Totoo yun, Marlene Dawi. 3J Siopo. Ang may malaking kasalanan kung bakit nananalo ang mga di dapat manalo, ang mga botante talagang ang hirap maging matalino. Yun, sabi. Kalat ni Baya, shout out B-Cord ulit Karen, mga tanong mo, tanong ng GA. Kaya madaming may ayaw sa'yo. Pera-pera lang yan. Pera-pera lang yan kaya nananalo. Sinusuka na namin mga yan. Mad guys. Raul ulit Sa nakaraang eleksyon, ang mga katulad mong podcaster ay kahit papaano ay nagmulat ng mga kababayan natin kahit pa sabing diskusyon lang tayo pero naririnig at may natututunan ang mga kababayan natin. Raul ulit Pero hindi pa tapos ang laban. May malaking gera pa tayong lalabanan. Ito ay 2028. Walang choice si BBM kundi kumampi sa kakamping. Sinabi mo pa. Pero dapat ma-eliminate niya na yan mga Duterte. Hindi na aabot ng 2028 yan. Kasi nga, sa dami ng kwarta niyan,
kaya niyang baligtarin ang Pilipinas. Kaya yung Davao, easy money lang. Oy, may vlog ako napanood kanina, yung Alvarez. Taragis, mayroon palang mansion yun sa tuktok ng bundok. Para lang sa kabit niya, ang nagsasalita, yung anak niya mismo, ha. 20 hectares, mga boss. Binakura na at pinakongkreto yung daan papunta ron sa mansyon ng kanyang chipay. Tatalakayin ko sana ngayon yun, pero manghihiram ho ako ng baka bukas, ha. Tauhan lang ni Digong yun, ha. Si Alvarez. Di lalong gaano kayaman ng mga Duterte. Diba? Dati naging speaker yan, si Alvarez. Pero sinabi ni Sara, tanggalin mo yan. Tanggal, hindi nakapiyok si Digong kay Sara Duterte. Bukas naman natin pag-usapan. Sabi ni Raul, mas madaling mahuli yan dahil nanalo. Kung talo yan, magtatago yan si Bato at Bunggok. Totoo. Kaalat ni ulit. Good evening, Kasani Nax. Mukhang bagong gupit tayo. Di pa nga eh. Tira lang, Kasani. Bombayin mo na ng todo ang mga zombie na yan. Hala, bakbak. God bless your family. God bless Kaalat ni. Raul ulit oh. Bato, makinig ka. Hindi pwedeng protektahan ng Senado dahil ang Senado ay institusyon na nagpapasa ng batas at nasa batas na hindi pwede na magkanlong ng kriminal ang isang institusyon ng gobyerno. O, sana naintindihan mo yung Bato. Mambabatas ka pa naman. At tanga-tanga rin eh. Sa totoo lang. David Ali Mendoza. Kailangan pa ba i-memorize yun, di ba, para Raul? Good evening po, Karox. Ang gusto ng mga bubutante po natin talaga ay may payaso or clown sa Senado gaya ni Bato. Marami pa din silang naloloko na kababayan natin. Si Bongo kasi ay may malasakit center na nakakatulong din naman sa ating mga kaspalad na kababayan. David, hindi sa kanya yun eh. Hindi sa kanya yun. Oo. Sabi lang malasakit pero hindi kay Bongo. Sa gobyerno, pera ng gobyerno. Picture lang yung mukha niya ron eh. Oh. Pero din San Juan. Good evening po, Karox. Karox, sa aking opinion at nakita sa naganap na eleksyon ay kaunting kembot pa at may pag-asa ang grupo o kandidato ng mga pingklawan sa 2028. God bless po sa ating lahat. Tagal pa yan eh. Ferdinand eh, di ba? Pero mukhang meron nga. David Ali Mendoza ulit. Karox, halatang nambobola lang to si Bato. Malaki ulo, wala naman laman. Sa mga sagot niya kay Kalad Karen Davila, kaya po nananalo yan. Dalawa na yan ay kasi po mawawala din sila dahil sasamahan din nila si Katay Digong nila sa ICC. Si Marco Beta naman po ay di ko din maubos isipin na mananalo sa eleksyon. Talagang God moves in mysterious ways. Kaya nga, baka tamang duda si Kibuloy. Baka siya dapat yung nandun eh. Ha? Alam mo si Kibuloy, tiwala yan sa, basta nasa magandang, ang takbo ng automated counting machine, naniniwala si Kibuloy. Pero pag ganyang natalo siya, manual counting tayo. Sabi niya. Ramon Valencia, bossing, sabi nga ni Nora, walang himala, pero sa eleksyon merong himala. Akalain mo nanalo si Cubeta, Pogo at Ongo, ang daming matitino at magagaling, mga may pinag-aralan, alam ang batas, mabuti na lang yung ibang kapartido nitong si Duterte, hindi pumasok. Pag nangyari, kung nagkataon yun, ubos ang pera ng kaban ng bayan. Totoo yan. Jab Alvaro, shout out. Good evening, Sir Rox. Sa totoo lang, kahit nanalo yan, may ICC arrest na padating sa kanya. Totoo yan. Pare Mundo Cheng, sabi niya, pre, na-expired na ang visa. Na-expired na ang visa ng agimat ni Bong Revilla na matagal ng palamunin ng bayan na dapat pa nga
nakakulong pa rin. Isa pa itong si Willie, talagang artista. Iba ang nasa studio kaysa sa labas ng studio. Sa labas na makikita na isa siyang umiiwas sa mga taong medyo hindi maayos ang kasuotan. Makikita mong umiiwas siya na parang nandidiri. Isa siyang plastic na tao. Naniniwala ako sa iyo dyan, pare mundo. At ito naman si Ben Tulfo na mapanindak lang, andalam mabunganga lang, nakala mo kung umasta ay kung sino na silang may power sa gobyerno at kung bakit nakalusot ito si Erwin Tulfo. Nakakapagtaka. Tulad nila Bongo, Bato, Marcoleta, Bilyar, Cayetano, isa rin sa mga bogo, bogo, ano na Garcia, malinis nga ba ang Comelec? Utang na loob siyempre kay Digong Bugok. May ulo ni Pare Mundo. Ramon Valencia, bossing si Cubeta, dinala yata ng kulto at ICC kaya siguro pumasok. Pwede. Pero to si Kibulok, naka 5 milyon pa rin palang boto to. Mamerto Jr. Salonga, shout out. Good evening, Karox. Opinion ko lang po. Malamang may nangyari na naman na hokus-pokus kaya nanalo ang iba dyan. Wala na talagang pag-asa ang bansa natin. Puro pang sarili ang inuuna at kampi-kampi, puro kawatan. Walang awa sa Pilipino. Totoo yan, Mamerto. June Alves, shout out. Sa tingin ko tama ang survey. Kaya lang, ang survey puro lang sa lansangan. Yung mga taong may nakakaalam na hindi nasusurvey. Totoo yan, June. David Ali Mendoza. Karox, maiba po ako. Ano po kaya ang nangyari kay appointed Hannah Bagan, Gibbs? Ito na tinabi natin. Bakit po wala siya sa top 12? Mukha po atang nasa bottom 12 siya. Ewan ko lang po kung paniniwalaan pa din siya ng mga miyembro niya na kay OJC. Mga kay OJC member, kung talaga po natotoo ang mga pinagsasabi ni Kibaliw, dapat po nanalo siya. Gagawa na naman siya ng kwento na hindi siya pinahintulutan ng kanyang ama sa impyerno na nakakulong ngayon sa ICC. David, parehas tayo na isip para lang din po yan sa mga psychic kuno na kapag nagkamali ay kung ano-anong paliwanag ang iniimbento. Totoo yan, David. Ay, nako. Yun, sa totoo lang, yun din ang duda kong ama na sinasabi niya na nag-appoint second niya si Digong O, diba? Mundo Cheng. Hanggang may natitira pang isang pulgas o garapata na inilagay si Digong, walang katapusan ang sakit ng ulo ng bayan at marami nang promote ng mga pulis na ginawang general ni Digong. Yan, si Bato, 2-star lang yan dati tulad ni Bantag. Hoy, Bato, magpasalamat kayo, mga tuta ni Digong, kay Garcia, na alam naman ninyo, hindi kayo mananalo, gago ka. At si Garcia ay isang garapata ni Digong. David Ali Mendoza. Kaya nga yun ang sakit mundo sakit ng loob ni Kibuloy. Bakit siya hindi mananalo? Appointed son siya buti. Pero alam mo, Kibs, dapat ang takboy mo kasi presidente. Syunga ka rin Di ba yun ang plano mo? Gusto mo maging presidente? Gagawin mo nga 5 piso bigas. Sabi niya yan. David Uleto. Karox, dapat po ay isama si Karen Davila. Dapat po ay isinama ni Karen Davila si Jose Claire Castro para may sumasalag sa mga pahayag ni Bato. Para malaman kung nagsasabi siya ng totoo. Hindi. Napanood ko si Jose Claire. Sinalag niya na naman yung mga pinagdadaldal ni Bato sinalag niya lahat. Mundo check ulit ito. Mga tanga at mga gago lamang ang mga naniniwala sa mga alagad o mga tuta ni Digong. O mas
pang mga bobo alam na nila na estupido at mga kriminal ang mga ito tulad ni Bato, malayo ang sagot sa tanong at napakasinungaling. Pastor Junlagon, my friend, shout out ha. Rolando Resco, tawa-tawa, daming nagoyo ng mga mangmang at tanga sa'yo. Ungas, malapit ka nang maghimas ng rehas na bakal. Diba? Malapit na talaga yan. Baka hindi na abutin ng Pasko yan. Doon na rin magki-Christmas yan. Alam nga naman pabayaan ninyo si Digong na mag-Merry Christmas. Dapat kasama kayo doon sa dahig, ha? Bato. Si Pista Bonao. At sasama sa inyo si Kimo. Kimo! Pangako mo yan. Good evening po, kuya. Sa pamilya mo pong mahal. At sa mga kawaros. Hala, Bato. Magsalita ka pa ng laban sa gobyerno para mabilis pa sa alas 4 na ipahuli ka na sa ICC. O, diba? Ayaw tumahimik ang bunganga. Hindi nyo gayahin si Lito Lapid. O, tignan mo. Glenn Dadeo, shout out. Sana ang mga mananalo na sa DDS camp will stand this time as responsible official at walang personalan. If mali, then mali. Stand for the truth. Huwag sa tiwaling kasamahan. Nino man. O, diba? Jane Elo. Ay, wishful thinking lang yan. O, diba? Chupista ulit, o. Paano di magiging kampo ng mga Duterte nasa Duterte ang gatangan? Sige, Kupalman. Sairin mo ang laman ng palabigasan ng mga Duterte. Hindi niya kaya, Chupista. Hindi niya kaya. Yun lang Alvarez, puta, lintik pala kayamanan nung puta. May mga bits. Ang dami, sabi nung anak niya mismo, ha. Bukas, tignan mo. Talakayin natin, mga pre. Kung hindi niya pa napanood. Bukas po talaga. Hello, mga bear. Bless you always, sabi ni Kaladni. Noel Tenko, Karoke, malinaw pa sa tubig na malakas pa sa power ng pink wave. Patunay sa lumabas na boto ni Bam at Kiko. Kabahan na sila. Totoo yan, Noel. Istisan Bangosnak, shout out ha. Good evening po tay. Kami mga loyalist talagang binoto namin si Kiko at Bam para hindi makapasok si Aimee at Villar. Kaso kahit inendorso ni Lenny si Abalos, hindi pa rin binoto ng kakamping kasi mas binoto nila yung mga kakamping na hindi naman mananalo. Lahat din ng mga relatives ko tay binoto si Kiko at Bam. Oh. Saka inendorso rin ni Bam. Endorso rin si Bam ng INC. Plus binoto rin siya ng mga loyalista at kakamping. Oh. Noel Tenko. Pag si Sara makalusot sa impeachment, baka mabuhay ulit ang EDSA. Hindi basta papayag ang taong bayan. Ayun. Taong bayan putik kaya niyang bilhin yung mga tao sa dami ng kwarta. Baka mas mayaman pa kay Marcos to Baka yung sinasabing hidden wealth ni Marcos, o walang binatbat yan. Sa rami ng kwarta nito si Duterte nito bukas tignan ninyo yung kayamanan nung Alvarez kung gaano karami. Bilyon din. Mantakin mo 20 hektaryas, pinasimento raw yung buong paligid. Sabi nung anak. 20 hektaryas At nilagyan ng mansyon doon sa tuktok ng bundok yung kipay niya. Check ko nito. Ang masasabi ko lang sa magaling na kandidato di umaayaw ay siyang nagwawagi at umaayaw ay siyang di nagwawagi. Kasabihan ni Manuel Uy. Isang bangos ulit Magaling lang yan sa salita si Bato. Tingnan natin pag andyan na ang ICC. Pwedeng magtago ang mga senador sa Senate kaya lang up to 3 months lang po. Si Diliman nagtago ng 1 month sa Senate. Si Trillanes din nag-stay ng ilang buwan kasi tinaniman sila ni Digong ng mga kaso, pero after a month sumuko na lang si Dilima.
Mistisang bangus ulit. Nasa Senate lang naman ang mga PDP para sa mga Duterte at sarili nilang interes. Kasi magkakapera sila, besides malaki ang confidential fund ng mga senador. It's billion of peso. Dapat nga wala ng confidential fund ang mga senador kasi di mo naman kailangan ng pera dahil gumagawa ka ng batas. Ang trabaho nila talaga, di ba? At may sahod na sila na more than 530k monthly. Di ba tay? More power po. Wala eh. Mistisang bangus ulit to. Ikaw ba naman ang pondohan ng China at gastusan? Siyempre, mananalo like Marcoleta. Lahat ng PDP. Nag-vote buying yan, kaya nanalo. Yun nga ang problema, mistisang bangus na. Bakit hindi nila ipinanalo si Kibuloy? Kaya masakit ang loob ni Kibuloy. Kung ako kay Kibuloy, kakanta na ako ng I who have nothing. I who have no one. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing, ha. Mike, shout out. Michelle Edwin, my friend. Sabi ni Naku, Sir Rox naman, tayo ba naman paglalakuan at paglulukuin pa nila? Ano po, aber, paano pong ang isinusuka at isinusumpa ng bayan nag-number 1, nag-number 3? Aba, teka lang po, Sir Rox, hindi po tayo bobo at kasing syunga nila para maniwala sa kalokohan nila ano po, ang unang salarin po dyan, ang Pulpul Asia para magdrama at lituhin ang tao. Sumunod na pinakasalarin po, walang iba kundi ang may control ng magic at balota. Matatalino tayo, Sir Rox. Siyempre, alam natin kung sino yung mga buhaya at nag-alaahas sa panggagapang milyones ang usapan, Sir Rox. Sino po ang di mababaliw ang utak pag napa sa kamay mo na ang bayong na pera? Totoo yan. Deli ka, ha? Baka pati po ako bigla ring madokling at umiba na rin ng daan. Baka malimutan ko pong ako katipunera ng Cavite. Makikisapi po sa sigi-sigi at bahala na gang. Pero balik seryoso usapan tayo, Sir Rox. Dapat po kasi batok-batok. Di po sa taong bayan nagpapasalamat. Huwag kang bugok. Nabato ka, pasalamat ka sa mga pinanser mo. Nabisit ka at yan pong si Cubeta kasama ni Babaylina, tandem po ang bunganga nila sa pag-atak. Kaya ginawan po sila ng paraan ng maipasok po yan. Yan po ang assignment ng dalawang hukluban na yan. Sila ang aatake sa kalaban ng mga dutae. Kaya kunwari, laglag sa survey pero dramang malupit lang po yun, Sir Rox. Ang totoo, alam na po nila. Ang totoo, alam na po nila yan bago pa magbotohan, Sir Rox. Wala pong kwenta ang makinarya at magic ng pera pag di po kinagat ng masisibang buhaya ang pag-in. Pulpul Asia at Disgrasya Machine is the name of the game, Sir Rox. Hoy, mga hinayupak, lokohin at gaguhin ninyo ang mga lelong yung puro panot, mga leche. Sinong ginagago ninyo? Kaya may naman ulog tiyan Kaya wag mo nang painitin ang ulo mo, Sir Rox. Abangan na lang po natin ang susunod na kabanata. Ang pinaka-exciting part, maligayang paglalakbay Bongo at Batok sa dahig. Ano kayo, bali? Wag na toy. Oy, most exciting part, makikitang inaabutan ng warrant of arrest ang mga bugok. Hoy, calling ICC, mga pesting yawa, mga leche chupi, kinam. Huwag kami, mga buisit. Nainit ang ulo ng Tia Deli.
Jan Dimango, my friend, shout out. Mistisan Bangus ulit to. Palagi na lang sinisisi si BBM. Si BBM. Napakabait na presidente natin. Wala nga silang karespeto, tay. Parang tulad ni Digong nyo na bastos at walang respeto. Every speech ay may rascal vulgar words. Ganun ang gusto ng mga DD shit. Si PBBM hindi tumikibo. Dinadaan lang ng presidente ang pagtatrabaho kaysa isipin nila. Isipin sila. Sanay kasi ang mga Duterte sa kill. Yun ang gusto nila. Tapos ipagtatanggol pa nila. Totoo. Mistisan Bangus na naman. Palagi na lang nabasa ko na to. Lina Pamilara, shout out. Kapal ng mukha nitong si Bato. Wala palang gagawin sa Senate, magpapatawa lang. Kapal. Galit si Lina. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Talagang ibang-iba itong si Kalbo. Maghanda ka na. At si Bongago, Bongo, pati na si Sara Botangera, Tambalustay. Wait lang kayo, ano? Diba? Shirley Jaser, shout out, ha. Hindi naman kailangan sa Senado ang magpapatawa ba to? Mga DDS kayo, kailangan seryoso kayo para gumana ng maayos ang batas. Wala ka nang nagawa sa Senado kundi ipagtanggol ang amo mong mamamatay tao. Kayong tatlong itlog, Bongo, Robin Hood, at ikaw ba to? 20 million votes? Wow, ha? Hindi nga. Organic ba yan? Ganyan na ba talaga katanga ang mga Pilipino? Hay, Diyos na mahabagin. Nga, Shirley, ha? Ted, shout out. 20 million. Nadadagdagan pa. Sabi ni Ted, tama sinabi ni Bato Caroque. Kaya siya nanalo dahil sa pagkabobo. The clown siya at sa tulong ni Garcia, di makina. Ng China at Iglesia, walang kwenta. Itong Iglesia na to, bilib ako sa mga nito. Puti. Halata na mga miyembro na ginagago lang sila nito si Manalo. Ang puti ko. Shout out Jeff Ramos na Jokiano. Karox, wait na lang tayo sa ICC para kay Bato at go. Dagdag pa si Inday. Kita-kits sa finals. Jokiano ulit to. Buraot din niya si Karin. Di malaman kung kanino pa panig, leche. Ay, nako mga ka-warriors ko. Jokiano ulit to. Buraot din si Karin. Di malaman kung diyan binibigyan pa ng oras siya si Bato. Ay. Jokiano ulit to. Na magic tayo, Karox. O, diba? Marilo Pabianak, shout out, ha. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Hindi masarap ang pakiramdam na winner ka nga pero may nakaamba namang warrant of arrest. Yun nga. Ganun talaga eh. Nagtanim sila ng kasamaan. Pagbabayaran nila, yun ang tamang panahon na mag-issue ng warrant sa kanila. Good news po ulit tayo. Mga ka-warriors, kasama sa prosecutor sina Senator Laila de Lima at Sheld. Kaya exciting po makita natin kung paano sasagot si Sara. Ang problema nga anak ko, diba? Binaligtad na naman ni-reverse nung Court of Appeal yung isang kaso niya na dinismiss. Ano ba yan? Ng putang inang yan. Pamura ka eh. Kaya exciting pong makita natin paano sasagot si Sara. Sasagot ba yan? Ang importante nga mabuksan yung mga bank accounts niyan para magkaalaman na, ha? Kung anong sinasabi ni Senator Trillanes. Nakakapagtaka nga po, how come sumulpot bigla si Marcoleta? Then, sa Davao talagang lahat Duterte panalo. Umandar na naman kaya ang magic ng kadiliman. Hi Lord, gabayan mo po kami sa bawat sandali. Amen. Elizabeth Iscare, good evening Sir Rox. Maraming mga survey dyan ang nagulat sa naging resulta ng magiging halalan ngayon. Kaya, yan survey na yan, hindi talaga ako naniniwala dyan. Kasi, yung mga lugar na pinagbabasihan ng survey na yan, mukhang pabor lang sa may malaking bayad dyan sa
isang kandidato. Totoo, Elizabeth. Elizabeth ulit, Hi, anong klase ang pinagsasabi nitong si Bato na pabor sa sistema para sa paso niya sa ICC? Akala niya natanga ang mga Pinoy ngayon. Hindi porket nanalo siya ng 20 million na boto sa kanya, feeling niya na ganun karami ang may gusto sa kanya. Sa dami ba naman ng mga bobotante ngayon? Hi, yung mga pinili ngayon nananalo. Elizabeth ulit, Dagdag comment ko po sa mga nanalong senador ngayon, Bongo, Barto, Marcoleta, Villar at itong babali ng Amy. Wow, alam natin na mga pro Duterte ang mga ito at andyan sila para magsilbi kay Duterte. Anong klaseng bubutante ba ang bumoto dito? Ganun ba sila? Ganun ba sila at dinidyos na nila ang isang demonyo? Hari nawa, walang katoliko dyan, Putik, mahiya kayo kung katoliko kayo, putang. Napapamura talaga. Maria Francesca, shoutout. Mga bumoto sa'yo, halos puro sa Mindanao. Ted, napakawalang kwenta ang gagawing impeachment para kay Sara. Nasabi pa namang mga hukom ang mga hatol sa kaso. Pero bago pa man magsimula, ang pagdinig ay may hatol na ang mga bawat isa sa mga ito. Saan ka nakakita ng ganitong hukuman? Baliwala ang ebidensya at katotohanan. Yun nga, Ted, pagkakampi-kampi ang mahalaga at pinaiiral. Butas yata ang piring ng mata. Butas yata ang piring ng mata ng ating bata at ang timbangan ay kalawangin pa. Gusto natin ng hustisya pero tinatapon sa kangkungan ng mga dapat ay nag-iingat nito. Pera lang ang gusto nila sa taong bayan. Totoo yan, Ted. Simon Judge, shout out. Kahit na nanalo siya, ICC continues and never relax. Diba? Shine, shout out, Si Rox, bakit ini-interviewan ng walang kwentang tao? Bato, ginawa nyo ng amo mo, sindikato ang kapulisan, dapat talaga makakulong ka na. Yun nga Shine ulit, Hindi honest kasi nariyan kayo, mga dudes, devil group. Nelson Nokop, shout out. Rox, meron bang sweldo si Tatay Diggs at kung aarestuin ng ICC? Wala bang disbarment case kay BP? What about disciplinary action ang House laban kay Pulong? Nako, Nelson, ang gandang tanong. Ewan ko kung saan makakakuha tayo ng sagot. Polito Rubilo, shout out. Brother Rox, talo rin ang mag-asawang Ronald Cardema, konsulor at board member ng Calamba, Laguna. Mocha Uson, talo rin sa Manila. Pero kung nakakalaya si Digong, panalo si Mocha Uson. Ganda kasi na pinapasalat kaya kay Tatay Digong. Pinasalat kaya nag-i-interview sa kanya, pinasalat ni Mocha yung kanyang Vito Rubilos. Dapat tanggalin yung survey, mind conditioning lang sa mga tao para iboto. 3J Show. Ox lang sa Rox kahit na natalo ang Bunyog kasi parang nagpapakilala na rin naman ang Bunyog. Last presidential election tumakbo rin ang Bunyog. Kaya sa susunod magiging kilala na. Basta go lang ng go ang Bunyog, diba? 3J Show ulit Sabi ko nga, diba, sa Rox, kaya naging number 1 yan si Bongo dahil kinondisyon na ang mga botante bayad yan. Nako naman, hindi naman tayo pinanganak kailan lang. Yun nga, alam na natin ang galawan ng mga yan. Pero bakit si Bam at Kiko nakapasok, wala naman sa survey? Kasi nga, di naman nila sinasama ang pangalan nila Bam at Kiko, pero kahit walang endorsement ng INC, mananalo ang dalawang yan. Ilang milyon lang ba ang INC? Sige nga, kung sakaling binoto si Bam at Kiko ng INC, ilang milyon lang yan, samantalang 13 million ba
ang bumoto o higit pa. Totoo. 3J Shop ulit to. Si Rox, kahit na nanalo, yung Bongo at Bato na yan, sabi nga natin, panandalian lang ang ngisin nila dahil nga ang ICC is waiting for them. Ha? Anyway, sabi naman ni Bato, ready daw siya. Diyan salita ni Bato na yan, may meaning yan. Ready for what? Yun nga, hindi nga alam kung anong ready, di ba? Kaya sabi ni Karen Davila, di ba? Anong ibig mo sabihin ready? Basta ready ako. Oh, ayoko na sabihin kung anong ready, di ba? Kulit ni Karen eh. 3J Shop ulit, 20 million ang boto kay Bato. Di ka panipaniwala yan. Gumana ang binayad ni Bongo sa survey na yan, na nabalita naman sa buong YouTube. Hindi naman ganyan kadami ang mga bobotanteng Pilipino. Kailangan ipanalo si Bato at Bongo para sa impeachment trial ni Sara para may kakampi. Yun nga, totoo yan. Kaya ang impeachment na yan, wala na yan. Dapat yan, parang gawing kagaya ng ginawa kay Erap. Di ba? Nanalo yung not to open the envelope, pero lumabas na yung mga natalo, nagdinaan sa karsada. Na-impeach si Erap, di ba? 3J Show po. Maraming isinakripisyo ang mga DDS candidate para lang ipanalo sila Bato at Bongo. Kaya si Boom Tarat-Tarat at Depektibo, epektibo daw, balik bodyguard ni Ipe. Balik bodyguard si Ipe ni Bongo. Di ba? 3J Show ulit. Si Boom Tarat-Tarat naman, asar to the max. Asar to the max yun kasi dami ring natalong pera yun. Piling senador na nabokya pa. Di kasi makapaglabas ng sobrang pera ang mga Dutertes dahil mahal ang bayad sa abogados ni Gung. Kaya sinakripisyo nila si na Rebillame at Ipe at iba pa. Jimmy Bautista, shout out ha. Sobra-sobra ang pera ng mga politikong kurakot. Kaya kaliwat kanan ang tanggap ng mga bubutante. Totoo. Mary Lebron, shout out. Good morning from Baguio City, watching without skipping ads. Salamat Mary Lebron. Mary Lebron ulit. Good morning from Baguio City, watching without skipping. Mr. Bato is only serving his own boss and not for the Filipino people and the country. Tama ka dyan. Lorna Velez, mag-isang oras na rin tayo. Sir Roque, huwag kang mahiwagaan sa pagkapanalo na walang laman ng ulo Bato de la Rosa and other PDP members. Tinrabaho yan ni Bratinela Piona, Sara Jim Potpot at Kumulekta Chairman George Mata Garcia. Ganun ba yun? Roelio Damaso, shoutout. 20 million natangang bumoto kay Karox. Ganong karaming Pinoy na bobotante. Kulang pa nga yun. Tedo, paano yan? Leon Guerrero, pumalit si Abalos sa pwesto mong pang 12. Ikaw naman bumaba sa pang 12. Ganun ba? Totoo ba yan, Ted? Hindi ko pa napanood Ngayon, nabawasan ang iyong negosyo. Dapat samantalahin mo ang pogo habang nariyan pa. Sabi ng tunay na oposisyon. Tuluyan na nilang bubuwagin ang pogo sa buong Pilipinas. Kawawa ka naman. Ganun? Totoo ba yan, Ted? Na pumasok si Abalos? Na wala si Leon Guerrero? Hindi ko alam yun Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli mga friend. Pag-usapan natin yung si Alvarez. Mapakita ko sa inyo. Magugulat kayo sa dami. Ang nangumpisal, yung anak niya, sarili niyang anak bukas na lang, bukas natin pag-usapan mga friend. Sana nagustuhan niyo yung mga topic natin. Oy, Laila de Lima, putik yan, Corto Papilo, ano ba yan? Ay nako, Lord, save the Philippines. God bless.